Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Naalarma ang isang binata mula Pampanga nang ang bahagi ng wire ng kanyang dental braces, aksidente niyang nalunok at bumarap pa sa kanyang lalamunan. Sa bidyong ito ng taga Mabalacat, Pampanga na si Vincent, binahagi niya sa kanyang mga followers ang kanyang post-workout snack. Pagka-uwi ko, yun yung kinain ko. Rice cake siya, na bilog. Pero habang hinunguya niya ito, Naramdaman ko, yung wire ng brace ko is nawawala. Pagkatapos ko lumunok, naramdaman ko may tumutusok dito. Parang tinry kong tingnan sa salamin, hindi ko na siya makanap kasi feel ko malalim na siya. Tinry kong magsuka, wala din. Ginising ko ng parents ko. Sabi ni mama ko, kailangan ko nang pumunta ng emergency. si Vincent in-x-ray at dito nila nakumpirma nang nawawalang wire ng kanyang braces, bumara nga sa kanyang lalamunan. Para nakaslant siya na ganyan. Kailangan nilang mag-schedule ng isang ENT doctor. Simula madaling araw, hindi na ako pwedeng kumain. Paano kaya matatanggal ang sumabit na wire sa lalamunan ni Vincent? Kuya Kim, ano na? Ang dental braces ay isang orthodontic device na ginagamit para ituwid at i-align ang ating mga ngipin at ayusin ang ating kagat o bite. Alam niyo bang hindi modernong imbensyon ng braces? May ebidensya kasi noong unang panahon ng mga ancient Egyptians, gumagamit na sila ng metal bands at wires para ayusin ang ngipin. Noong 1700s naman, sinimulang pag-aralan ng mga dentista sa Europa ang tamang alignment ng mga ngipin. Habang noong early 1900s naman, dinevelop ng Amerikanong dentista na si Edward Angel ang modern braces system. Kaya siya ang kinikilala bilang father of modern orthodontics. Ang braces na ginagamit natin ngayon ay binubuo ng brackets o yung nakadikit sa ngipin, arch wire o metal wire na nag-uugnay sa brackets at elastic bands. Para hindi masira ang mga bracket at wire, may ilang pagkain na dapat iwasan ang tao may braces. Big chunks of food, especially hard food. Don't eat it directly, bite sizes, and then slowly swallow it. Ayon naman sa International Association for Orthodontics Philippine Section, ang nangyari kay Vincent lubhang delikado. It is classified under rare occurrence, I would say 1%. Or maybe less than 1%. If it's lengthy, about 1 inch or more, there's a good chance it might get dislodged or it might get stuck inside. Hapon nitong April 1, sumailalim si Vincent sa isang procedure. Nilagyan nila akong tubo sa bibig. Parang may camera siya, parang may pang-ipit sila pang-kuha. Medyo mahirap daw siya hanapin. Eventually, nahanap naman nila. Nasa dulo na daw siya ng dila ko. Yung wire na nalunok ko, mahaba talaga siya. Nung nahanap nila, okay na. Nireseta na lang nila ako ng gamot and then nagstay ako ng overnight dun sa hospital. Nagpunta ako sa dentist ko, pinatanggal ko excess wires ko dito sa dulo. Parang hindi na siya maging risk. My advice is remember that you are having a treatment. So when you have a lot of things in your mouth, it is always your responsibility, not the dentist. Pero may ideya ba kayo kung paano naayos ng mga wires at brackets ng braces ang ating mga ngipin? Kapag kinakabit ang wire ng braces, nagkakaroon ng pressure sa ating mga ngipin. Ang pressure na ito ay nagresulta ng paggalaw ng ngipin sa loob ng ating gilagid. May parte ng ating buto na natutunaw. Meron ding bagong buto na tumutubo. Ito yung tinatawag na bone remodeling. Sa tuwing ina-adjust ang braces, nagpapatuloy sa paggalaw ang ngipin hanggang sa nasa tamang posisyon na ito. Karaniwang tumatagal ng 1 hanggang 3 taon ng proseso, depende sa kaso ng iyong ngipin. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod mga trending na balita. Sa kagubatan ng Palawan, isang patay na pangolin o balintong ang nadiskubre. Ang nakakaalarma sa kasong ito, ang critically endangered pamanding hayop na matay nang dahil sa isang sinetap na trap o patibong. Habang nagsasagawa ng map reading at land navigation competition, ang mga kawani ng 83rd Marine Battalion Reserve sa kagubatang sakop ng Iwahig Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa City sa Palawan. Ito ang kanilang namataan, isang makeshift trap o patibong. Yung mga traps intended for pangolins and other wildlife species. Nagkandak pa sila ng malawakang pagsusuri doon sa area.
At nanlumo sila sa kanilang nakita. Nakita sila ng isang patay na pangolin. Nakapulupot sa leeg yung tali ng snare. Ito nga ay isang babae na pangolin at ito ay may bigat na 4 na kilo. Mature na ito. Sayang no kasi marami pa sana itong pwedeng ianak. Suma total, 16 na patibong ang kanilang nadiskubre. Yung 16 na snare traps ay dinismantle na ng team. Most probably, ang mga naglagay nito, yung mga poachers, ay malapit lang din doon sa area. Illegal wildlife trade ang talagang purpose. The most trafficked wildlife mammal in the world is the pangolin. It commands a high price dun sa black market. Yung iba nating mga wildlife species ay nadadamay. 2 weeks ago, may nag-surrender dito sa office namin ng isang Palawan bearcat na putol yung paa. Ang PCSD o Palawan Council for Sustainable Development nagsasagawa ngayon ng investigasyon para matukoy kung sino ang nasa likod ng insidenteng ito. Once proven guilty, meron kang criminal liability na pagkakulong ng 5 years or more and meron ka pang penalty kung siya ay endangered. It's around 500,000 going up. Ang pangolin ay galing sa salitang Malay na penggulong. Ibig sabihin nito roller o rolling up. Ang mga pangolin kasi gumugulong parang bola bilang self-defense. Tinatawag din silang scaly anteaters. Ang paborito kasi nilang kainin mga langgam. Merong 8 species ng pangolin, 4 ang makikita sa Africa at 4 din sa Asia. Isa sa mga ito ang Manis culiunensis o Philippine pangolin na makikita lamang sa Palawan. Yung nasa atin ay endemic pa sa Palawan. Importante din siya sa ecosystems kasi nagre-regulate sila ng populations nitong mga insekto na to. Ang nakakalungkot lang na balita, ang mga Palawan pangolin nanganganib ng maubos. Si Philippine pangolin is considered critically endangered by the IUCN. Kaya paalala ng PCSD, Ingatan natin itong mga hayop na ito kung marami pa rin nagtatangka na kunin, patayin, i-trade, saktan ng mga hayop na ito, baka po sa lalong madaling panahon wala na tayong makikitang Palawan pangolin. paano po ba tayo makakatulong sa pagsalba sa bumababang populasyon ng mga balintong sa ating kagubatan? Kuya Kim, ano na? Ayon sa PCSD, may magagawa tayo para masalba mga pangolin o balintong. Labanan natin ang illegal wildlife trade. Huwag bumili ng anumang produkto mula sa mga hayop na ito gaya ng karne o ng kaliskis. I-report din agad sa kinauukulan kung may malalamang bentahan o trafficking ng mga ito. Protektahan din natin ang kanilang natural habitat, ang mga kagubatan. At syempre, malaking bagay kung mas mapalaganap pa natin ang kaalaman tungkol sa mga endangered na hayop na ito at kung bakit sila ay mahalagang maprotektahan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Gumapang ang takot sa isang pamilyang nagbabakasyon sa Rizal. Nang sa gilid ng kalsada, may nakita silang 2 naglilingkisang kobra. Ang bakasyon kamakailan ng pamilya Nemi sa Tanay Rizal, nabalot ng takot. Nang sa gilid ng kalsada sa Barangay Santa Ines, itong kanilang namataan. 2 naglilingkisang panakon o king cobra. Nakatambay po kami. Yung pamangkin ko po, nakita yung ahas hindi kami po nag-aaway o nagkikiskisan sila hanggang sa tumatayo na sila ng medyo mataas. Kaya medyo kinabahan din kami. Pero nakaka-amaze kasi first time yun na makakita ka ng ganun sa wild. Bakit ka ba naglilingkisan ng 2 cobra? Kuya Kim, ano na? Ang banakon o king cobra ang pinakamahabang venomous snake sa buong mundo. Ang average length ng mga banakon mula 3 hanggang 4 na metro. Ang pinakamahabang banakon na nahuli sa kasaysayan ay nahuli noong 1937 sa Negeri Sembilan sa Malaysia. May haba itong 5.7 meters. Hindi man ito tinuturing na pinakamakamandag, pero ang amount ng neurotoxin na meron ito, isang tuklaw ay maaaring makapatay ng 20 katao o di kaya ay isang elepante. Ayon naman sa isang herpetologist o eksperto sa mga reptile at amphibian, ang 2 naglilingkisang cobra sa Tanay, mga lalaking cobra na naglalaban para makuha ang karapatang makipag-mate sa isang babaeng cobra. Ang tawag dito, ritual combat. This is between 2 males na nag-aaway para sa isang nearby na female.
hindi kaya makipagtalik ng babaeng king cobra sa dalawang lalaki. So, ang gagawin nila, kung nagkita sila sa isang spot na may malapit na female, is nagre-wrestle sila. So, pinipin down nila yung isa't isa sa ground. Kung sino man yung mapin down nila sa sahig, is yun yung talo at aalis dun sa teritoryo na yon. And yung nanalong male, siya yung makikipag-mate sa babaeng king cobra. Paalala naman ng eksperto, sakaling may maengkwentro rin kayo mga king cobra na nag-ritual combat, Lumayo lang tayo, manood lang tayo sa safe distance kasi mas focus sila sa nangyayari ngayon sa kanilang ritual combat. Once na ma-distract sila, pwedeng mag-turn to defensive mode ang isang king cobra. Pwedeng may malagay na tao sa peligro. To let them do their thing. Once matapos sila, kusa din silang lalayo. at alam niyo ba na mga kobrang na video ni Benedict? Natatangi, nitong 2024 lang kasi sila nadiskubre at tanging sa isa ng Luzon lamang sila nakikita. Anong king cobra ang mga ito? Ang mga na-videohang naglilingki sa mga cobra sa Tanay, mga Ophiophagus salvatana o Luzon King Cobra. Ang mga Luzon King Cobra na identify lamang nitong October 2024. Endemic o tanging sa Luzon lamang sila nakikita. Malalaki mga banakong ito, maaari silang humaba ng hanggang 10 feet at 11 inches. Di tulad ng ibang King Cobra na matatagpuan sa Asia, ang mga Luzon King Cobra may malalaking ulo, mas light na kulay at mas konting band sa katawan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa Brazil, may nadiskubring bagong reptile species na nabuhay mahigit 200 milyong taon na ang nakakaraan. At kakaiba raw ang itsura nito, meron kasi itong tuka na parang sa ibon. Sa isang pag-aaral na nilathala sa Royal Society Open Science, nilahat ng mga researcher mula Federal University of Santa Maria sa Brazil ang bago nilang tuklas na reptile species na meron daw tuka na parang sa parot. Ang 230 million year old reptile na ito, pinangalanan nilang Isodapedon varsealis. Taong 2020 nang mahukay ang mga fossils o buto ng naturang reptile sa bayan ng Agudo. Mabusisi itong pinag-aralan ng mga eksperto. At base sa nakalap nilang fossils, ang Isodapedon varsealis isa raw quadrupedal herbivorous reptile o reptile na naglalakad gamit ang 4 nitong paa. Kabilang dito sa grupo ng mga rhynchosaurs at tinatayang nasa 1.2 hanggang 1.5 meters ang haba. Meron din daw itong matulis na tuka na parang sa parot na ginagamit daw nito sa pagputol ng halaman at paghukay sa lupa. Ang fossil ng Isodapedon varsealis may pagkakahawig din daw sa isa pang fossil na nahukay naman sa Scotland sa Europa. At ang dalawang fossil, pareho pang tanda. Nakakabangang isipin ang mga nahuhukay natin ngayong fossil kahit milyong-milyong taon na ang tanda. Marami pa rin ang nakukwento tungkol sa ating mundo. May ideya ba kayo kung paano ito nabubuo? Kuya Kim, ano na? Ang mga fossils ay nabubuo sa loob ng napakahabang panahon. Kapag namatay ang isang hayop o di kaya halaman, natatabunan ito ng mga sediments gaya ng putik o buhangin. May tsansang maging fossil ito. Ang mga sediments kasi ay pumoprotekta sa labi mula sa hangin, bakterya at mga scavengers o yung mga nagtatangkang kainin ito. Sa paglipas ng panahon, nadadagdagan o nagpapatong-patong mga sediments sa ibabaw ng labi. Naiipit ito at naiipon ang pressure hanggang sa unti-unti itong titigas at nagiging bato. Pagkalipas ng libo o di kaya milyong taon, nagiging fossil na ito. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Viral ang nakunang tagpo sa Poland kung saan ang mga paggalagalang wild boar o baboy ramo, di na lang mga tao ang tumataboy kundi pati na rin isang robot. Kuya Kim, ano na? Sa viral video ito, ang makikitang tumataboy sa mga paggalagalang baboy ramo sa Poland, hindi tao, kundi isang humanoid robot. Meet Edward Warchocki. Isa siyang Unit 3 G1 robot na gumagana sa tulong ng AI, Artificial Intelligence. Si Edward kinagigiliwan ngayon sa Poland. Kamakailan lang, bumisita pa siya sa Lower House of Parliament ng Poland at nakipagkwentuhan sa mga mambabatas doon. Kuya Kim, ano na? Sa tulong
tulong ng modernong teknolohiya, marami na ang kayang gawin ng mga robots. Ang Atlas robot ng Boston Dynamics, hindi lang kayang tumakbo at tumalon. Nagba-backflip din ito na parang gymnast. Ang robot namang si Sofia, nagawa ng Hanson Robotics, kayang ngumiti, magtaas ng kilay, at makipag-usap gamit ang AI. May mga humanoid robot din na ginagamit sa healthcare at caregiving, gaya ng robot na si Pepper. Pero laging tandaan, kahit gaano man kahusay ang mga robot ngayon, tayo pa rin ang may control sa kanila. Kaya gamitin natin ang responsable ang biyaya ng teknolohiya. Ito po si Kuya Kim at sagot po kayo 24 oras.